umaga. Lahat po ito binabalik namin sa inyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Thank you very much. At sa ating pagsimula, tawagin ko si Brother Don para tayo muna ay mag-awitan sa pagsimula natin. Tayo ay magpuri sa Panginoon sa ating pagsimula. Tawagin natin si Brother Don. Brother Don, please. Yan. Okay. Magandang umaga po sa bawat isa. Sa atin po pagsisimula, tayo po ay magsitayo at tayo po ay umawit ng isang Tagalog na awitin. Unahin natin yung iniligtas ng pag-ibig or love lifted me. Yan. Lang. Awitin naman po natin ang first hanggang third verse ng iniligtas ng the first verse now. Sing. Buhay ko ay kay dilim, sa sala ay lugmok, at walang makakamit, buhat sa paglubog. Ngunit dinidig ng Diyos ang aking paghihirap.
katotohanan, tanging ang pag-ibig lang ng Panginoon ang dahilan kung bakit tayo ay naligtas sa ating pagkakalugmok. Isunod natin yung awiting To God be the glory on Tagalog, sa Diyos ang luwalhati. Dahil isa pa rin ang katotohanan, dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay may pag-asang, may tsansa na makapagbigay ng kalulatian sa Diyos. To God be the glory, awitin natin ang Tagalog ito from 1st hanggang 3rd. Sa Diyos ang luwalhati, the first verse now, sing. Sa Diyos ang luwalhati, gaway dakila, mundo'y minahal, anak na'y binigay, buhay alay ng pantubos sa sala, sa lahat na buksan, pinto ng buhay, puri sa Panginoon, tinig ay pakinggan, puri sa Panginoon, tayo'y magagala, lapit sa Ama't sa Anak, lumaan, gawa niya'y dakila, walhating bigyan. Second verse now. Bilis sa dugo, sakdal na katugsan, pangako ng Diyos sa bawat naligtas, sasampalatayang makasalanan, ay tatanggap kay Jesus ng patawad. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan, puri sa Panginoon, tayo'y magagala, lapit sa Ama't sa Anak, lumaan, gawa niya'y dakila, walhating bigyan. Last verse now. Gawa, turo na sa atin dakila, galak natin kay Jesus ay dakila, ngunit dalisay sa laki, higit pa ating pagkamangha, kung siya'y makita, puri sa Panginoon, tinig ay pakinggan, puri sa Panginoon, tayo'y magagala, lapit sa Ama't ng lumaan, gawa niya'y dakila, walhating bigyan. Chorus again now. Puri sa Panginoon, tinig na'y pakinggan, puri sa Panginoon, tayo'y magagala, lapit sa Ama't sa Anak, lumaan, gawa niya'y dakila, walhating bigyan. Maraming salamat po sa awit niya, tayo na po magsipo at nawa po'y manatili ang katotohanan na nakafocus lamang tayo sa Panginoon sa araw na ito. Puna po tayo. And Okay, thank you very much. At ngayon po sa ating pagsimula, maghiwa-hiwalay tayo no sa atin pong mga bawat isang klase dahil ngayong umaga ang pinakamahalaga ay yung pag-aaral natin ng salita ng Diyos, no? Kaya ang panalangin natin, bawat isa may mga Biblia ngayong umaga. Kung wala kayong Biblia, lapit kayo doon at kayo ay bibigyan doon sa ating help center diyan kay Sister Ederlina. Ayan, lapit kayo diyan. At kung tayo naman ay nangailangan ng mga ano po no, kung ang inyong Bible ay nagano kayo ng Tagalog or English, pwede rin po tayo mag-request doon. Okay? So anyways, sa ating pag-start tayo ay manalangin ulit para sa ating paghihiwa-hiwalay at pag-aaral natin ngayong umaga. Let's pray. Lord Heavenly Father, salamat Panginoon sa umagang ito, sa blessing, sa lahat Panginoon ng aming mga naawit kanina tungkol sa inyo. Nalangin po kami Panginoon na kayo lamang ang maging focus ng araw na ito Panginoon, wala pong iba. At kayo Panginoon ang mapurihan, maibigay namin ang aming best
para, Panginoon, maitaas ang inyong pangalan, pasalamatan ka sa lahat ng inyong blessing at ginawa sa amin sa buong week na ito, sa aming kaligtasan, at ganoon na rin po, Panginoon, sa lahat sa aming buhay, Panginoon, ay maitaas po kayo. Salamat, Panginoon, binabalik namin ang kapurihan sa inyo. Bless you po ang mga magtuturo, bless you po ang mga makikinig, Panginoon, na hindi po kami, Lord, lumagpas sa inyong Biblia, at sa Biblia lamang kami, Panginoon, manatili para makilala ka po namin at kayo po ang maitaas, wala ng iba. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Salamat po, no? At tayo maghiwa-hiwalay ngayong umaga sa mga estudyante. Sama tayo doon kay Teacher Tin sa children, kay Sister Angel naman sa mga young people, sa mga prep nursery, doon tayo sama sa doon sa dalawang teacher na yon. Ayan, may room kayo diyan. Okay? Sa mga matitira dito, sa mga nandito, kuha tayo ng Bibles natin, no? Kuha tayo ng Biblia natin at tayo naman ay mag-aaral patungkol sa mga doon sa kabilang sa tinatawag nating kaligtasan, no? Ano nga ba ang kaligtasan at anong ibig sabihin ng kaligtasan at ano ang makasama sa kaligtasan? Yun ang ating pinag-aaralan sa ilang linggo na. At ngayon, meron tayong mahalagang topic na tututukan. Ano? Kaya get your Bibles, notebooks, at mag-aaral tayo ngayong umaga tungkol sa tinatawag nating forgiveness. Okay? Okay, so good morning po sa ating lahat ulit. Ayan, magandang umaga po at ngayong umaga ay mag-aaral tayo ng ating Biblia patungkol doon sa tinatawag natin na isang bahagi, at tawagin natin ito na bahagi, isang bahagi ng kaligtasan. Pagka sinabi natin na kaligtasan, anong ibig sabihin ito? Ang kaligtasan, ito ay na ang isang tao nakakilala siya sa Diyos, nakita niya ang kanyang kasalanan sa harapan ng Diyos, at nakita niya na ang kasalanan pala ay may kabayaran. Sabi sa Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, at lahat daw ng tao ay tinatawag ng Biblia na makasalanan. Wala ni isa. Doon sa nabasa natin, wala ni isa makapagsasabi, nagi akong mabuti, at hindi ako gumawa ng kasalanan. Lahat ng tao, sinasabi ng Biblia, ay guilty o tinatawag nating isang makasalanan. Lahat po tayo, walang excuse dito. Mapa-mayor, mapa-governor, mapahari, kahit tayong mga normal na citizen ng Kamaligan, Pilipinas, ay tinatawag ng Biblia na makasalanan. No? Ang pinakadelikado sa lahat, kung bakit ang isang Kristiyano ay sipag na sipag ibahagi ang salita ng Diyos o yung tinatawag nating mabuting balita, dahil sabi ng Biblia, wala ng ibang pangalan, wala ng iba pang makapagliligtas sa tao, hindi ang kanilang gawa, hindi ang kanilang ang kanilang katalinuhan, hindi ang kanilang kaalaman, hindi ang kanilang lakas ang makapagliligtas sa kanila. Kung pwede man dyan doon mabuksan doon sa Ephesians chapter 2, verse 8, makikita natin doon na hindi ang gawa, kung hindi ang grasya lamang ng Diyos. Anong ibig sabihin noon? Kung makikita natin, sapagkat sa biyaya tayo'y naligtas, sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob lamang ng Diyos.
Malinaw na sinasabi ang kaligtasan ay hindi sa kaya nating gawin. Example, gumagawa tayo ng mabuti, tumutulong tayo sa mga nangangailangan tulungan. Pag tayo ba ay gumawa ng mabuti, pupunta ba tayo ng langit? Ang sabi ng Biblia, hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng paggawa natin ng mabuti. Next verse doon, verse 9. Sabi sa verse 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. Hindi daw sa pamamagitan ng mga gawa tayo ay maliligtas. Walang sino man makapagsasabi na siya ay mabuti dahil sinasabi ng Biblia lahat tayo ay nagkasala. At yung kasalanan daw na yun ang magdadala sa atin sa impyerno. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit tingnan natin sa 1:13-16. Sabi sa John chapter 3, verse 16, kung titingnan natin, kung pwede ba dyan doon may labas, sapagkat gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos. Kahit na makasalanan ka, no? Kahit na marumi ka sa harapan ng Diyos, marumi tayo sa harapan ng Diyos, makasalanan tayo sa harapan ng Diyos. Pero ang sabi ng bersikulong ito, sa 1:13-16, sapagkat mahal ng Diyos ang sanlibutan. At hindi niya tayo pinabayaan sa ating pupuntahan dahil tayo ay makasalanan. Ito ang malinaw na tinuturo ng Biblia tungkol sa ating kaligtasan. Hindi tayo ang nagligtas sa ating sarili. Sinasabi ng Biblia, sapagkat gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ay binigay niya ang kanyang tanging anak upang kung sino man ang mananampalataya sa Kanya, maniniwala sa Kanya, ilalagay yung tiwala sa Kanya. Sino yung anak ng Diyos? Wala nang iba maliban sa Panginoong Jesucristo. At ang Panginoong Jesucristo ang sentro ng tinatawag nating mabuting balita. Dahil, ano ba ang ginawa niya? Bakit natin siya pananampalatayahan? Ang ginawa niya, nakikita niyo ito pag Holy Week, pinapako siya doon sa krus. No? Anong rason? Bakit siya pinapako sa krus? Sabi doon, sa 2 Corinthians, napakaganda ng pagkakasabi. Siya ay namatay upang bayaran ng ating mga kasalanan. Romans chapter 5 verse 8. Tingnan niyo ito mabuti mga kapatid. Para bago tayo magsimula, maintindihan ninyo ang tinatawag nating kaligtasan. No? Sa simpleng paraan, makita ninyo na ang kaligtasan ay hindi lang basta maniwala ka, tumanggap ka. Hindi. Bago ka makakarating sa pananampalataya, bago ka makakarating sa paniniwala kay Kristo, bakit ka maniniwala? Dapat mong maintindihan ang dahilan kung bakit ka kailangan maaligtas kay Kristo. Hindi natin ito tinatawag, no? Na sobrang dali lang maligtas at maniwala, hindi. Dahil kailangan natin makita, ito ang pivot, ito ang pinaka-importanting bagay sa lahat ng nabanggit natin kanina. Ang Diyos ay galit sa kasalanan. Natagpuan tayong makasalanan ngayon dahil sa kasalanan natin. Magbabayad tayo nito sa impyerno. At dahil tayo magbabayad sa impyerno, wala tayong takas sa hustisya ng Diyos. Pero mahal ng Diyos ang tao at binigay niya ang kanyang anak para tayo ay sabi dito iligtas. Buksan natin sa Roma 5:8. Roma 5:8 kung mabubuksan ng ating Romans 5:8. Tingnan niyo ang sabi sa Roma 5:8. Sabi sa Roma 5:8, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Paano pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin? Na noong tayo'y mga makasalanan pa, no? Masama pa tayo, makasalanan pa tayo sa harapan ng Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Anong ginawa ni Kristo? Anong ginawa niya?
No? Si Kristo ay namatay para sa atin. Bakit? Bakit siya mamatay para sa atin? Kasi nung nagkasala po tayo, sabi ng Biblia, tayo ay nagkaroon ng babayaran. No? Hindi pwedeng nagnakaw ka tapos hindi mo bayaran yung ninakaw mo. No? Hindi pwedeng pumatay ka tapos nagtago ka lang ng ganun-ganun. Hindi. Kailangan mabigyan ng hustisya ang pagnanakaw, kailangan mabigyan ng hustisya ang pagpatay, kailangan mabigyan ng hustisya ang pagnanakaw. Pagpatay, ibig sabihin, may hustisya dapat sa kasalanan. No? Hindi tayo pwede magsabi na, nagkasala ako, Lord, papatawarin mo naman ako, di ba? Hindi. Kailangan natin bayaran yun. Yun ang dahilan kung bakit si Kristo namatay. Para imbis tayo, ako, bawat isa sa inyo ay magbayad ng kasalanan. Sinong nagbayad? Imbis na tayo, si Kristo. Yun ang ginawa ni Kristo sa krus. Hindi lang siya basta namatay doon, binayubay sa krus, ng gano'n na lang, hindi. Ang dahilan kung bakit siya pinatay sa krus, para mailigtas tayo sa ating pupuntahan, nakapahamakan, ng sinasabi ng Biblia, ang walang hanggang kamatayan sa impyerno. Ganon. Ganon ang kasalanan natin. Hindi biro ang kasalanan. Kung akala natin okay lang magkasala, hindi. Kasi ang galit ng Diyos, pinakikita sa atin, ang galit ng Diyos ay ibubuho sa atin. Pero magpasalamat tayo kasi si Kristo, ang ginawa ni Kristo, imbis na ikaw, ipinalit niya ang buhay niya. Kaya ang sabi doon, kung hindi tayo mananampalataya sa Kanya, buksan natin itong huling verse na ito sa ating pagpasok. Dahil ito ang ating introduction. Let's open our Bibles on Revelation chapter 21 verse 8. Ito ang huling verse na babasahin natin sa ating introduction tungkol sa tinatawag nating kaligtasan. Revelations chapter 21 verse 8. Diba? Para makita nating lahat. Tingnan niyo ito mabuti. Ito ay kung saan tayo ililigtas ng Diyos. Revelations Diyan na ba? Yan. Bakit mo nasabing ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan? Kasi ang sabi sa Roma, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Anong ibig sabihin nun? Itong ibig sabihin nun. Ang sabi dyan, ngunit sa mga duwag, sa mga hindi nananampalataya, mga karumal-dumal, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Ito ang katotohanan ng kasalanan natin. Wala tayong takas. Wala akong takas. Balik tayo sa 1:13-16. Kaya kung hindi dahil sa ginawa na ito ng Diyos, lahat tayo mapupunta sa impyerno. Wala tayong pag-asa. Lahat tayo magbabayad sa mga kasalanan na ginawa natin. Kung hindi dahil sa 1:13-16, pakilabas doon, sabi sa 1:13-16, pagkat ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa atin, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang mamatay sa krus, magbayad, imbis na tayo, upang kung sino man ang manampalataya sa Kanya, maniwala sa ginawa niya, na siya ay namatay para iligtas ka. Pag naniwala kayo doon, ang sabi ng Biblia, ay ano, hindi na tayo mapapahamak. At tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan kasama ng Panginoong Jesucristo. Ito ang tinatawag natin na kaligtasan. Itong tinatawag natin na kaligtasan ng Diyos. Ginawa ito ng Diyos, plinano ito ng Diyos upang ang goal kung bakit siya namatay ay para iligtas ang tao. Higit sa lahat, ito ang topic natin this morning, yung tinatawag nating
forgiveness. No? Upang mabayaran ng ating mga kasalanan dahil, mga kaibigan at mga kapatid, sabi sa Isaias, ang naghiwalay sa Diyos at sa tao ay ang kasalanan natin. Ulitin ko para malinaw sa ating lahat. Ang naghiwalay sa Diyos at sa tao ay ang kasalanan na ginawa natin. So, ibig sabihin, kahit manalangin ka sa Diyos, kung hiwalay ka sa Diyos, hindi ka pinapakinggan ng Diyos. Kahit na tumawag ka sa Diyos at hiwalay ka sa Diyos, paano ka ng Diyos maririnig at papakinggan? Nakabaling ang kanyang mukha sa mga gumagawa ng mga masasamang bagay. Hindi lang sa gawa, pati sa isip. Kahit yung mga kasalanan na hindi nakikita ng tao, na naglalaro lang sa isip mo at sa puso mo, nakikita yun ng Diyos. At lahat yun ay hinuhusgahan ng Diyos. Bawat isa, wala doon ang makakatakas sa harapan ng Diyos. Kaya kung hiwalay tayo sa Diyos, yung ginawa ni Kristo ang makapagbabalik sa atin sa Diyos. Hindi lang tayo basta ililigtas, sabi ng nabasa natin. Kung hindi, ang topic natin ngayong umaga, papatawarin ka rin ng Diyos sa mga ginawa mong kasalanan. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, ang Kristyanismo ay hindi tradisyon. Ang Kristyanismo ay katotohanan at relasyon sa nagbibigay ng kaligtasan at kapatawaran. Pag tayo ay nanatili, ay dahil ako ay baptist, ako ay ganito, ganito, hindi ka maliligtas ng reliyon. Ang makapagliligtas lang sa atin walang iba kung hindi si Kristo. Ang makapagliligtas sa atin walang iba maliban kung tayo ay maniwala sa ginawa ni Kristo sa krus. Wala nang iba. Kahit na ikaw ang pinakamabait na tao sa buong mundo, impyerno ang pupuntahan mo kung hindi ka pinatawad ng Diyos. Yun ang tanong, paano ka papatawarin ng Diyos? Paano ka papatawarin ng Diyos? Hindi dahil gumagawa ka ng mabuti. Bigyan ko kayo ng picture. Example, ikaw ay pumatay. Dahil pumatay ka, nagtago ka. Ngayon, gumawa ka na ng mabuti. Tumutulong ka na sa mahirap. Ang tanong, natatanggal ba ng kabutihan mo yung pinatay mong tao noon? Natatanggal ba ng kabutihan mo yung ginawa mong karumal-dumal na kasalanan? Ang sagot doon ay hindi. Kahit na marami ka nang natulungan, nakapatay ka pa rin, mamamatay tao ka pa rin. Yun ang dahilan kung bakit ang mga sundalo, pagka-uwi nila galing sa labanan, nandun pa rin sa kanila yung iyak ng mga napatay nila, yung iyak ng mga taong narinig nila nung sila ay nagbabakbakan sa labanan. Hindi yun maalis sa kanilang isipan. Nagiging yung traumatic sa kanila, o yung tinatawag natin na PTSD, nandoon yun. Hindi naaalis yun. Bakit? They are guilty. Kahit na pinoprotektahan nila ang kanilang bayan, pero ang pagpatay ay ganun kabigat. Hindi maaalis ng ginagawa mong kabutihan ang kasalanan na nagawa mo. Kaya kung hindi mabayaran, kung hindi mo mababayaran ang iyong kasalanan, walang paraan para makabalik sa Diyos. Pero pasalamat tayo dahil binigay ng Diyos ang kanyang anak upang bayaran ang ating kasalanan. Imbis na ikaw ang magbayad noon, siya ang nagbayad. Buhay niya ang kapalit para sa iyo. Yun ang tinatawag natin na kaligtasan. Pag nanampalataya ka doon, sabi ng Biblia, ililigtas ka ng Diyos. At ang pangalawa, papatawarin ka ng Diyos. Ito ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Forgiveness. Ito ay isang aspeto ng ating kaligtasan na minsan hindi na natin binibigyan ng pansin. Bakit? Dahil pag sinabi natin ligtas ka na, okay na yon, hindi po. Ang kailangan natin maintindihan, at sa mga nag-share ng gospel dito, sa mga nagbabahagi ng mabuting balita, ito ay isa
sa offer ng kaligtasan. Kung ikaw ay manampalataya kay Kristo, kung ikaw ay maniwala sa ginawa ni Kristo sa krus, ililigtas ka ni Kristo at ibabalik ka ni Kristo sa Diyos. Pero paano ka maibabalik kung hindi ka pa napapatawad? Kaya yun ang punto natin ngayong umaga. Kung ikaw ay ligtas, ikaw ay pinatawad na rin ng Diyos. Tingnan natin ang ibig sabihin ng salitang forgiveness. No? Sa ating Articles of Faith, ang sabi dito, ang forgiveness is the divine act of God by which He remits the sins of a believer. Anong ibig sabihin ng remit? Ayan, pagkakaintindi nyo ng remit, magpadala ng pera. Hindi yon. Ibig sabihin ng remit ay patawarin. Patawarin, kansilahin, tanggalin, no? Patawarin, ipardon. Forgiveness is the divine act of God by which He remits the sin of the believer. Hindi po tayo ang nagpapatawad sa ating sarili. Ang Diyos ang magpapatawad sa atin. Nakuha po ba natin? Ang Diyos ang nagpapatawad sa atin. Hindi tayo, ay, magsisimba ako para patawarin ako ng Diyos. Hindi ka mapatawarin ng Diyos pag nagsimba ka. No? Susunod ako sa Diyos para patawarin ako. Kahit na sumunod ka sa Diyos, hindi ka niya papatawarin hanggang hiwala ka sa Panginoong Jesucristo. Ito ang ating ipupunto ngayong umaga. At papatunayan natin ito sa sinasabi ng Biblia kung gaano kalinaw at dapat hindi na tayo maghanap pa ng ibang paraan at magtaka kung paano tayo mapapatawad ng Diyos. Si Kristo lang ang tanging paraan para tayo ay patawarin ng Diyos na gumawa ng lahat na makapangyarihan na nagbigay ng buhay sa lahat ng tao. So pag sinabi natin God forgives, itong ibig sabihin niyan. Pag sinabi natin God forgives, nagpapatawad ang Diyos, itong ibig sabihin niya. Ang Diyos ay nagkakansela, nagpapardon, nagpapatawad, nagre-remit ng ating mga kasalanan at tinatanggal ng Diyos ang mga kabayaran nito, ang consequences nito. Hindi ka lang niya papatawarin kung hindi yung kabayaran ng kasalanan mo, yung kamatayan at impyerno, ay tatanggalin niya sa iyo. Bakit? Dahil pinatawad ka ng Diyos. Anong ibig mo sabihin, Brother David? Paano yun? Ako nga, pag humingi ng tawad sa akin yung kapitbahay ko o kaibigan ko, ginawan ako ng masamang bagay, andun pa rin sa akin. Humingi ka ng tawad, pinatawad kita, pero tinatandaan ko yung ginawa mo. Di ba? Parang hindi ka pa rin nagpatawad di ba? Pero tingnan nyo to. Ganito ang biblical perspective ng pagpapatawad. Hindi nyo to makikita sa tao, makikita nyo to sa Diyos. Kung papaanong siya dapat ang maging example natin ng pagpapatawad. Dahil nung tayo ay makasalanan pa, pinatawad niya tayo nung siya ay nagbigay ng grasya at pagmamahal sa atin. Tingnan natin, ito ang biblical perspective. Ibig sabihin, titingnan natin sa Biblia kung papaano ang Diyos nagpapatawad. Una, when God forgives sin, tingnan nyo to, God will no longer remember our sins. Pag nagpatawad ang Diyos, hindi niya na ibabalik-balik pa ang kasalanan mo kasi pinatawad niya na yon. At hindi na rin niya sasabihin na, di ba ginawa mo to dati? Hindi niya nagagawin yun. Bakit? Kasi pinatawad ka na nga niya. Tingnan natin. Jeremiah chapter 31 verse 34. On your Bibles please. Jeremiah chapter 31 verse 34. Sabi dito, at hindi na tuturuan ng bawat isa sa kanila ang kanyang kapwa at bawat tao ang kanyang kapatid na magsasabi, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala nilang lahat
mula sa pinakahamak sa kanila hanggang sa pinakadakila. Walang isang tao ang di makakakilala sa Diyos. Kaya ibig sabihin, either na sumurrender ka na sa Diyos ngayon o i-reject mo ang katotohanan niya na sinasabi ng Biblia. Pagpapatuloy natin. Sapagkat, ito ang pagpapatawad ng Diyos, tingnan ninyo. Sapagkat, patatawarin ko ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na, hindi ko na aalalahanin pa. Nakita niyo yun? Pag ang Diyos daw ay nagpatawad, hindi niya na inaalala yung mga kasalanan ninyo. Kasi pinatawad niya na. Ganon ang Diyos magpatawad. Sa tao, hindi. Ang ginagawa ng tao, papatawarin kita, pero tinatatandaan ko yan. Alam ko yung mga kilos mo. Alam kong mga, no? Alam ko ang bawat kibot mo. Kilala na kita. Pero ang Diyos, pag pinatawad ka, kinakalimutan na niya ang kasalanan mo. Kasalanan natin. Ganon ang Diyos. Kaya nung tayo ay maligtas, nung nakilala natin ang Panginoong Jesucristo, nung sinabi natin, kilala ko ng Panginoon. Siya palang magliligtas sa akin. The moment na nanampalataya ka sa ginawa niya sa krus, mga kaibigan at mga kapatid, sabi ng Biblia, iniligtas ka ng Diyos. Pangalawa, pinatawad ka niya. Ibig sabihin, kinalimutan na ng Diyos ang mga kasalanan mo. Dahil, ano? Siya ay isang mapagpatawad, maawain at mapagmahal na Diyos. Pero higit sa lahat, yun lang ay nangyari dahil sa ginawa ni Kristo sa krus. Yun ang pinaka-enerhiya. Yun ang pinakadahilan kung bakit tayo kayang patawarin ng Diyos. Bakit? Kasi kung hindi tayo, kung hindi binayaran ng iyong kasalanan o yung tinatawag nating atonement, di ba? Example, nagkasala ka sa kaibigan mo. Kahit ilang beses ka humingi ng tawad, hindi ka niya papatawarin. Bakit? Alam niyo ang dahilan? Sinira mo ba naman yung bakod ko, tapos hingi ka lang ng tawad? Di ba? Ayusin mo. Ayusin mo yung bakod. O palitan mo yung bakod para patawarin kita. Di ba? Hihingi tayo ng tawad na walang kapalit. Ano yun? Di ba? Kung ano yung nasira mo, ayusin mo. Naniniwala ba kayo doon? Hindi! Pag ako humingi ng tawad, dapat patawarin niya ako. Ano yun? Alam niyo yung tawag doon? Yung tawag sa ganon? No? Di ba? Masyadong privilege. Sino ka para patawarin lang basta? Pag nakasira ka ng bike, nakabangga ka ng kotse, kailangan mong palitan yun. Di ba? Kaya nung nagkasala tayo sa Diyos, kailangan mong bayaran yung iyong nagawang kasalanan. Pasalamat tayo kay Kristo dahil siya na yung nagbayad ng kasalanan na ginawa natin. Kaya makikita natin dito, napatawad tayo ng Diyos. Hindi niya naaalalahanin ang ating kasalanan. Paano yun? Nandun pa rin sa akin yung nagawa kong kasalanan eh. Ayaw niyo pa rin maniwala na hindi naaalalahanin ng Diyos ang kasalanan niyo. Buksan natin ang Psalms 103, verse 11 to 12. Nung inaaral ko to, isa ito sa pinakamagandang verse na nabasa ko na magpapakita sa atin kung paano nagpapatawad ang Diyos. Buksan ninyo sa Psalms chapter 103, verse 11 to 12. Okay? Andiyan na kayo sa inyong mga Biblia? Sabi sa verse 11, kung titingnan natin ang verse 11, sabi sa verse 11, sapagkat kung paano ang mga langit ay mataas kaysa lupa. Langit, ang layo niya sa lupa. Ang kanyang tapat na pag-ibig sa mga natatakot sa kanya ay gayon kadakila. Nakita niyo yun?
yung kanyang pag-ibig sa lahat ng umiibig sa kanya, ay ganun rin kalaki. Kasing lawak ng langit at lupa. Ganun kalawak. Pag tumalon ka, hindi mo paabot ang langit. Umakyat ka sa Mount Everest, yung pinakamataas ngayon na bundok. Yung laylayan pa lang ng langit ang maabot mo. Hindi mo paabot ang buong kalangitan. Tingnan nyo, verse 12. Ganito kalayo. Kung gaano ang layo ng silangan sa kanluran, ganon inilayo ng Diyos, ganon inilayo niya sa atin ang ating mga magsuway. Kaya kung hinahanap mo pa ang layo na sa'yo ng kasalanan mo, inalis na ng Diyos yung kasalanan mo sa'yo at itinapon niya sa malayo na hindi mo na kayang puntahan, hindi mo na kayang balikan, maliban kung gustuhin mo na naman gawin yung kasalanan na ginagawa mo dati. No? Ganun ang pagpapatawad ng Diyos. Na kaya mga kaibigan at mga kapatid, walang makapagsasabi sa atin nung tayo ay humingi ng tawad sa Diyos at bumalik tayo sa Panginoong Diyos, gugustuhin mo pa magkasala. Bakit? Pagkatapos mo maintindihan ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ilalagay ka sa impyerno, susunugin ka doon dahil sa ginawa mo kasalanan sa Diyos. Yes, rebelde tayo sa Diyos, yun ang katotohanan, sabi ng Biblia. Walang makakatakas dito. Lahat tayo, walang excuse. Kahit na sobrang taas ng naabot mo sa buhay, kahit na nag-aaral ka pa lang, lahat tayo ay nagkasala sa Diyos at kailangan natin si Kristo. Dahil siya lang ang makapagpapatawad sa atin. At kung ikaw man ay nanampalataya kay Kristo at humingi ng tawad sa kasalanan mo, sabi ng Biblia, inalis na sa iyo ang kasalanan mo. Itinapo na sa malayo, ganun kalayo. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, east and west, ganun rin kalayo ang kasalanan mo sa iyo. Hindi na yun ibabalik ng Diyos. Hindi na yun sa'yo sasabihin, ikaw, di ba nagawa mo ito? Hindi na. Hindi na. Nilinis ka na at pinatawad ka na. So, ano ibig sabihin nun? Mabuhay ka na sa bagong buhay. No? Mabuhay ka na ng maayos. Maayos sa harapan ng Diyos. Di ba? Yun ang dahilan. Kung bakit ang sinasabi ng Biblia, kung ikaw ay nakay Kristo, ikaw ay isa ng bagong nilalang. Mabuhay ka na sa bagong buhay mo. Sumunod ka na sa Diyos. Talikuran mo ng kasalanan. Bakit? Kasi ibinalik ka na ni Kristo sa Diyos. Kaya tayo nakakapanalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Dahil sa pamamagitan ni Kristo, kaya tayo nakakatawag sa Diyos. Siya yung nasa gitna. Wala nang iba. Pag nananalangin tayo, kay Kristo tayo dadaan. Si Kristo dadalhin yung panalangin natin sa Diyos. Si Kristo ang dahilan ng lahat ng kaligtasan natin. Siya ang nagdadala ng ating panalangin. Siya rin ang dahilan kung bakit naiintindihan natin ang kanyang salita. Si Kristo. No? Number 2, sa ating kaligtasan, matatagpuan lang natin kay Kristo ang kapatawaran. Only in Christ can we be forgiven. Through Christ, sa pamamagitan ni Kristo, repentance and forgiveness of sins would be preached to all nations. Buksan natin, Luke 24:47. Tingnan niyo yung sinasabi dito. Kung paano ipinapangaral ang kapatawaran. Paano nyo sasabihin sa isang tao na may kapatawaran sa Diyos? Paano nyo sasabihin? Gumawa ka ng mabuti, magpamembro ka sa isang simbahan, umattend ka sa isang simbahan, mag-pray ka, magsimba ka, Hindi yun. Ito ang paraan kung paano malalaman ng tao ang kapatawaran. Luke 24:47, sabi sa 47, nandiyan na kayo? Diyan na kayo? Sa inyong mga Bibles? Sabi sa 47, at ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan, saan daw? Sa kanyang pangalan. Sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan niya, maibabahagi natin ang pagpapatawad.
Hindi natin ibabahagi na may kapatawaran sa Diyos, mag-attend ka sa amin. Hindi ganoon. Gumawa ka ng ganito, papatawarin ka ng Diyos. Hindi ganoon. Mapapatawad ka ng Diyos dahil yung anak niya, binigay niya, kapalit natin. Mamatay sa krus, kapalit natin. Magdusa sa krus, kapalit natin. Mamatay sa krus para iligtas tayo at patawarin tayo. Hindi natin pwedeng iproklama ang kapatawaran maliban kung hindi kasama ang Panginoong Jesucristo at ang ginawa niya sa krus. Naintindihan po ba natin? Yan ang katotohanan ng Biblia. Ganun ang importansya ng tinatawag nating kapatawaran. Hindi lang yon. Pansin nyo, may kasama yung kapatawaran. Ano yung kasama ng kapatawaran? Ano po? Pagsisisi. Hindi nyo pwedeng mahiwala yung kapatawaran sa pagsisisi. Di ba? Pag meron sa'yo nagsabi, ay, sorry sa nagawa ko. Tapos pag tinanong mo, ano yung nagawa mo kaya ka nag-sorry? Pag hindi niya alam, ibig sabihin, hindi sincero ang kanyang paghingi ng tawad. Di ba? Yung feeling na nasira niya yung cellphone mo. Tapos sabi, uy, sorry ha. Bakit ka nag-sorry? Basta sorry, patawarin mo na ako. Hindi ka magpapatawad dahil hindi alam ng tao kung bakit siya nag-sorry. Bakit mo siya papatawarin? Hindi niya inaako yung kanyang maling ginawa. Gusto niya lang makaramdam ng maayos na pakiramdam. Sige na, patawarin mo na ako. Sabihin mo na, patawad mo na ako. Para lang makaramdam siya ng kaayusan. Pero sa totoo, hindi niya alam kung bakit siya humingi ng tawad. Ganon rin ang itsura natin sa harapan ng Diyos. Pag wala tayong pagsisisi at gusto natin ng kapatawaran, Lord, patawarin mo ako, pero ayaw mo magsisi. Diba? Ang tunay na mananampalataya ng Diyos, sumuko sa katotohanan ng Diyos, naniwala sa ginawa ni Kristo sa krus, hindi matatanggal sa Kanya ang pagsisisi ng Kanyang mga kasalanan. Dahil hindi siya mananampalataya doon sa magliligtas sa Kanya kung hindi niya naintindihan na siya ay may kapahamakan. Nakuha natin? Walang Kristiyanong naligtas na hindi alam kung saan siya pupunta nung siya ay nagkasala. Kung meron man Kristiyanong nagsasabing, ha? May impyerno, di ako naniniwala sa impyerno. Ay nako, mga kaibigan at mga kapatid, hindi yun nagbabasa ng Biblia, hindi niya siniseryoso ang Biblia, hindi niya siniseryoso ang Diyos. Dahil kung seryoso siya sa Diyos, ang una niyang titingnan, ano ang itsura ko sa harapan ng Diyos na makapangyarihan. Ang sabi ng Biblia, ang itsura natin sa Diyos, makasalanan. Kailangan natin ng magpapatawad at magliligtas sa atin. At ang sabi ng verse na binasa natin, si Kristo ang solusyon doon. Okay? Itong pinapakita ng mabuting balita. Itong pinapakita ng gospel. Itong pinapakita sa atin kung bakit kailangan natin ng Kristo. Dahil kung hindi natin makilala ang Panginoong Kristo, wala nang iba pang paraan kung paano tayo mananampalataya sa Diyos. Buksan natin ang Acts chapter 13 verse 38. Acts chapter 13 verse 38. Let's open Acts 13 verse 38. Andiyan na po kayo sa inyong mga Biblia. Okay? Ang mahalaga sa ating pag-aaral, meron tayong salita ng Diyos. Dahil diyan tayo nakabase. Hindi tayo nakabase sa sinasabi ng tao, nakabase tayo sa sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya sabi sa Acts chapter 13, verse 38, andyan na po kayo, say amen. Amen. Verse 38, sabi dito, kaya mga kapatid, maging hayag nawa sa inyo na sa pamamagitan ng taong ito'y ipinahahayag sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. Sa pamamagitan ng taong ito. Yun, walang iba kundi si Kristo. Okay, yun ang ating number 2. Sunod, ito ang pangatlong basihan o binayaran ni Kristo yung kasalanan natin.
Walang labish, walang kulang. Hindi partial, hindi 1/4, hindi 1/3. Ang pagbayad ni Kristo ng kasalanan natin ay buo. Buong kabayaran. Fully paid. Ibig sabihin, nung napatawad tayo ni Kristo, hindi lang basta tayo napatawad. Kung hindi, 100%, no? Lahat ng kasalanan natin. Anong ibig mo sabihin, Brother David, na lahat ng kasalanan natin? Yung ating nagawa lang, nung tayo nanampalataya, yung nagawa lang natin, yung napapatawarin ng Diyos, hindi. Yung past, yung present, and yung future. Hanggang future, yes. Bakit? Kasi kung babayaran lang ni Kristo, yung doon sa panahon na nanampalataya ka, ibig sabihin yung susunod, nagagawin mo na kasalanan, sino ang magbabayad doon? Ikaw? Hindi mo kaya bayaran yon. And that's why we say, Christ paid our sins fully nung siya ay nasa cross. Ngayon ito yung tanong ko sa inyo. Bakit tayo napatawad ng Diyos? Tingnan niyo ito mabuti ha. Bakit tayo napatawad ng Diyos? Doon sa cross, ang intention niya ay iligtas tayo at patawarin tayo, kaya siya namatay at binayaran niya ang kasalanan natin sa cross. Ang tanong, saan nagmula yung pagpapatawad na yon? Saan nagmula? Dahil nakita ng Diyos, nahihingi ka ng tawad? Dahil ba ikaw ay hihingi ng tawad sa Kanya, kaya Kanya papatawarin? Hindi. 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 Yun ang kadakilaan ng pagpapatawad ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Hindi ka pa humihingi ng tawad sa Diyos, gumagawa na siya ng paraan para patawarin ka. Nakita niyo yun? Diba? Hindi ka pa humingi ng tawad. Pero umaaksyon na ang Diyos. Anong ginawa niya? Binigay niya yung kanyang anak. Diba? Bakit? Wala tayong kakayahan magbayad. Hindi natin kayang bayaran yung kasalanan natin. Diba? Pero dahil mapagmahal ang Diyos, maawain ng Diyos, gusto kanyang patawarin, binigay niya ang kanyang anak. Nakita niyo yun? Kaya the moment na manampalataya ka sa Kanya, i-a-apply niya yung kapatawaran na yun sa'yo. Bakit? Kasi 200 years ago, sa krus ng Kalbaryo, ginawa niya ng paraan para mapatawad ka niya. At pag nanampalataya ka sa Kanya, humingi ka ng kapatawaran, the moment na sumurrender ka sa Diyos, papatawarin ka niya. Wala nang hingiin pa. Wala na siyang hinihingi. Kailangan mong maging ganito, kailangan mong maging ganyan. Wala na siyang hinihingi iba pa. Ang sabi niya lang, repent and believe. You see that? Ganun ang kapatawaran ng Diyos. Napakadakilan ng kapatawaran na binigay ni Kristo. The moment we believe is how the forgiveness is applied to us. Lastly, number 4, at tayo ay magko-close dito. Ito na yung sabi ko kanina. Sa pamamagitan ni Kristo, ang ating kasalanan ay lahat-lahat malayang pinatawad. Tandaan niyo to. Hindi ka pinatawad ng Diyos dahil kailangan ka patawarin. Nakita niyo yun? Bakit ka papatawarin ng Diyos? Bakit ka bibigyan ng kapatawaran? Anong meron tayo para patawarin ng Diyos? No? Anong meron tayo para patawarin ng Diyos? Kung yaman, lugi tayo dyan. Wala tayong gano'n. O di hindi pala ako kasama sa papatawarin ng Diyos. Di ba? Kung itsura, lalong lugi tayo dyan. Di ba? Hindi tayo papatawarin ng Diyos. Di ba? Sa kakayanan, mas lalong lugi tayo dyan. Bakit? Mga kaibigan at mga kapatid, hindi dahil sa ginawa ninyo o meron kayo
O anong meron kayo? Anong kaya niyong gawin? Ang dahilan kung bakit kayo pinatawad ng Diyos. Ang dahilan kung bakit niya tayo pinatawad ay simple lang. Dahil siya ay isang mahabagin, mapagmahal, at maawain na Diyos. See that? Kung bakit niya binigyan ng kaligtasan, hindi dahil may nakita siya sa iyo. Wala. It's unconditional. Walang kondisyon ang kanyang pagbigay ng grasya, ng kaligtasan, ng kapatawaran. Yun lahat ay nanggaling saan? Sa kanyang pagmamahal. Kaya, wala sa atin pwede magsabi, deserve ko patawarin. Wow! Deserving. Diba? Pwede magsabi ng ganun. No? Walang pwede makapagyabang. Kaya sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8, sa pamamagitan lamang ng biyaya tayo ay naligtas. Through faith. Hindi ng ating mga gawa. Di ba? Walang makapagyayabang. Sabi sa Colossians 2:13, open your Bibles on Colossians chapter 2, verse 13, if you would open your Bibles, please. Colossians chapter 2, verse 13. Diyan na kayo? Say amen. Colossians. Masabi ng iba, uy, may Colossians pala. Meron po. Colossians chapter 2, verse 13. Andiyan na po ba kayo? Okay, babasahin po natin. At babasahin ko po sa Tagalog, sundan ninyo sa inyong mga mata. At kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagtuli ng inyong laman ay kanyang binuhay kayong kasama niya. No? Binuhay kayong kasama niya. Nang ipinatawad niya sa inyo ang ano daw? Alahati? Ang lahat ng mga kasalanan. Walang labis, walang kulang. Sabihin, kung pwede mo dyan ito mailabas, tayo ay naligtas once, tayo ay binayaran once, we are forgiven for eternity. Napatawad tayo magpawalang hanggan. Nakita niyo yun? Ganun ang kapatawaran ng Diyos. Mas malaki pa ang kapatawaran ng Diyos sa gagawin mong kasalanan. Mas malawak pa ang pagmamahal ng Diyos sa kaya gawin ng tao na pagmamahal. Pagsamasamahin ang pagmamahal ng lahat ng tao, mas malawak pa sa dagat, mas malawak pa sa lupa, mas malawak pa sa kalangitan ang pagmamahal ng Diyos. Hindi mo kayang lagpasan ang lawak ng pagmamahal ng Diyos. Pag sinabing lahat ng kasalanan mo, lahat ng kasalanan ng mananampalataya sa Kanya, binayaran niya yon. Imagine ikaw pa lang kung gaano karami ang kasalanan mo. Paano pa kaya kasalanan ng lahat ng mananampalataya sa Kanya? Sobrang dami yun. Pero sabi ng Biblia, nabayaran niya yun lahat. Walang labis, walang kulang. Inubos niya. Wala nang kailangan pang bayaran, binayaran na niya. You see that? Ganon ang pagpapatawad ng Diyos. Kung tayo ay magkasala, hindi nun ibig sabihin na, ay, dahil ligtas na ako, napatawad na ako ng Diyos. Yes, pero pag nagkasala ka, makibi at makapatid, nandun pa rin ang galit ng Diyos sa kasalanan. Kaya pag nagkasala ka, Kristiyano ka na, nagkasala ka pa, hindi nun ibig sabihin na hindi na sa iyo magagalit ang Diyos. Magagalit sa iyo ang Diyos, may consequence pa rin ang kasalanan, dahil galit pa rin ang Diyos sa kasalanan, at tatanggapin mo ang kabayaran ng kasalanan na ginawa mo dito. No? Eh kaya yung mga taong alam nila na magbabayad sila noon, di ba? Pero nakapagtataka naman kung ikaw ay Kristiyano na at ganun mo pa rin kamahal ang kasalanan, baka hindi ka talaga totoong ligtas. Kasi walang Kristiyanong magbabalak pa o hindi makikipagsabak sa kanyang sarili laban sa kasalanan kung hindi siya Kristiyano. Dahil Kristiyano lamang ang kayang mabuhay na may Diyos. Bawat kibot, bawat desisyon, bawat galaw, inisip niya, Panginoon, tama ba to?
Pero kung ikaw mahal mo pa rin ang kasalanan at walang puwang kang gumagawa ng kasalanan, hindi lang yung pagpatay, hindi lang pag ano, sabi ng Biblia, pati pagsisinungaling. Nakita niyo yun? Pati pagsisinungaling ay kasama sa mga kasalanan. Kung akala nyo normal lang yun, well, tanggalin nyo yan sa isipan nyo. Yan ay kasalanan rin na labag sa Diyos at galit ang Diyos dyan. Kaya ito ang ating challenge ngayong ano. Nung si Kristo ay namatay, pinalaya niya tayo sa pagkakaalipin ng kasalanan. No? At ang galit ng Diyos ay nabubuhay saan? Doon sa kasalanan. Kaya mag-ingat kayo mga kapatid, no? Mag-ingat tayo saan? Mag-ingat tayo sa galit ng Diyos. Huwag niyong ititrigger ang galit ng Diyos dahil sa inyong mga aksyon. Consequences is true. No? May kahihinantungan ng ating mga aksyon. Huwag niyong susubukan ng Diyos. Don't mock God. Don't try God. Don't test God. At makikita mo kung anong hinahanap mo. Walang Christian na magmamahal sa kasalanan. Kung hindi, talagang kalain mo, si Kristo namatay sa iyo, tapos ano yun, ipapakaw mo siya ulit. Diba? Pag-isipan niyo mabuti. And ang pinaka-importanting perspective na makita nyo, kinaawaan lang tayo. Diba? Binigyan ka na nga ng blessing, gagawin mo ulit, no? Ipapahamak mo ulit sarili mo. May nagbigay na nga sa'yo ng buhay, uulitin mo pa ulit. Pag-isipan niyo yan. Ito si Kristo. Siya ang ating tagapagligtas, siya ang ating tagatubos, siya ang naglinis ng ating mga kasalanan, siya ang nagligtas sa atin mula sa ating mga kasalanan, at siya ang tumutulong sa atin para kontrahin ang kasalanan. Buksan natin ang Titus 2:14, diyan tayo magtatapos. Titus chapter 2 verse 14. If you would open your Bibles with me, Titus 2:14. Sige, habang binubuksan nyo, diyan na po ba kayo sa amen? Amen. Okay. Sabi sa Titus 2:14, siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo'y matubos. Saan? Upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan. Nakita niyo yun? No? Binigay niya ang kanyang sarili alang-alang. The word is for us, that He might, alang-alang sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para kanino? Para sa kanyang sarili. Ang sambayanang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Dahil sa awa ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, binigay niya ang kanyang anak para bayaran tayo sa krus ang kasalanan natin. Kapalit mo siyang namatay para pag nanampalataya ka sa Kanya, maliligtas ka. Pangalawa, papatawarin ka. Diba? Makikita natin dito, hindi lang basta tayo pinatawad. Ginawa yun ng Diyos dahil gusto niyang ibalik itong taong ito sa Kanya. At gawin silang banal at maayos sa Kanyang harapan. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, pag-isipan niyo to. Nung sinabi sa Biblia, magi kayong banal dahil ako ay banal. Ang tanong, kaya niyo ba yun gawin? Hindi. Hindi niyo kaya maging banal. Si Kristo, kaya kang gawing banal. Nakita niyo yun? Hindi mo kayang maligtas kasi wala kang pakialam sa Diyos. Si Kristo ang dahilan kung bakit ka nakalapit sa Diyos sa kaligtasan. Nakita niyo yun?
Hindi ka kayang patawarin ng Diyos dahil marumi ka, makasalanan ka sa kanyang harap. Pero dahil kay Kristo, napatawad tayo ng Diyos. Nakita niyo yun? Kaya buong buhay ng isang Kristiyano, lahat yun ay pasasalamat lamang sa biyaya at awa at habag ng isang Diyos na mapagmahal. Nakuha po ba natin? Yung huling part na yun? It is all by grace. For by grace are you saved, not of works. Through faith, that anyone should boast. Nakuha po ba natin? Yung ating ngayong morning? Forgiveness. No? At sinikap ko na hindi mag-English. And by God's grace, nakapag-Tagalog tayo ngayong buong session natin. No? Naintindihan naman ninyo? Amen. Okay, at least straight ng ating Tagalog. Let's all stand up, mag-close tayo para magkaroon tayo ng kahit na 2 or 3 minute break. Let's pray. Lord Heavenly Father, we thank you sa aming mga napag-usapan. Salamat, Panginoon. Dalangin po kayo, Panginoon, sa aming break ay makapag-prepare kami, may handa namin ang aming sarili sa pagpasok sa inyong worship, sa pagpupuri sa inyo para makilala ka po namin at makita namin ang kaligtasan na inyong handog at bigay sa aming mga hindi dapat bigyan at handugan ng kaligtasan na ito. Salamat, Panginoon. Lahat nawa, Panginoon, ng mga katotohanan na ito ay mailagay namin sa aming puso. Kung hindi dahil sa inyo, hindi kami maliligtas. Kung hindi dahil sa inyo, hindi kami mapapatawad. Salamat, Panginoon. Lahat ito ay dahil sa inyo. Lahat ito ay dahil sa tulong ninyo. Binabalik namin ang kapurihan sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. And the people of God say, Amen. Thank you very much. Let's have a 2 to 3 minute break.